Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 111. Pagsali sa isang koponan. Tahimik na dumaan ang gabi. Nang magsimulang lumiwanag ang langit kinaumagahan, ang natutulog na si Xiaoyan ay nagmulat ng kanyang mga mata ng maagap. Sa panahong ito ng pamumuhay sa ligaw, nagawa niyang tumpak na ibagay ang kanyang panloob na orasan. Matapos ang isang gabing mahimbing na tulog, ang pagkahapon na nagmula sa kaibuturan ng kanyang katawan ay ganap na naglaho at napalitan ng matinding sigla. Mula sa kanyang kama, umupo siya at pinag-cross ang kanyang mga paa, pinagtibay ang pose ng pagsasanay bago siya muling pumikit. Ang mga oras ng madaling araw ay ang pinakamagandang oras para sanayin ang kanyang Dao Qi. Bukod dito, ang pagsasanay sa Dao Qi ay parang paggaod ng bangka laban sa agos. Kung hindi uusad ang isa, mahuhuli ang isa, sa pamamagitan lamang ng pagpupursage ay tunay na magtagumpay. Kasunod ng lalong tumatag na paghinga ni Xiaoyan, ang kalmadong hangin sa paligid niya ay biglang kumilos na parang alon habang nagsimula itong mag-oscillate, na naglalabas ng tuloy-tuloy na daloy ng Dao Qi. Pagkatapos ng matinding pagsasanay noong nakaraang araw, ang balat ni Xiaoyan ay parang espongha. Hanggat ang anumang bahagi ng kanyang balat ay nadikit sa Dao Qi sa paligid niya, ang kanyang maraming mga butas ay nagmamadaling bumukas at sakam na nilalamon ang tuloy-tuloy na daloy ng Dao Qi. Habang ang kanyang mga pores ay matako na nilulunok ang Dao Qi, karamihan sa mga Dao Qi sa paligid ni Xiaoyan ay sinisipsip sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang hininga. Pagkatapos, dumaan sila sa ilang espesyal na napiling mga landas ng Qi na paunang natukoy ng pamamaraang Qi. Ito ay pagkatapos ay pinino at dahan-daang idineposito ni Xiaoyan sa isang maliit, patuloy na sinuspinde, na bagyo sa loob niya. Nagpatuloy ang pagsasanay sa Dao Qi ng mahigit 1 oras. Nang ang silid ay ganap na naiilawan ng sikat ng araw na dumadaan sa bintana, sa wakas ay tumigil si Xiaoyan at nasira ang kanyang kinatatayuan. Unti-unting pinakawalan ang isang subo ng bahagyang feculent breath. Ang mga itim na mata ni Xiaoyan ay unti-unting bumukas at isang maputlang dilaw na liwanag ang kumislap sa loob ng mga ito bago tuluyang nawala sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang mga mata. Sa rate na ito, maaari akong maging isang 5-star Dao Shi sa loob ng kalahating taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napaka-epektibo ng mahihirap na pagsasanay na ito. Tamad na naginat si Xiaoyan at nang marinig ang tunog ng basag ng buto mula sa loob ng kanyang katawan, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan. Ngayon, papasok ako sa Magic Beast Mountain Range. Pagkatapos tumalon mula sa kama, saglit na hinugasan ni Xiaoyan ang kanyang mukha sa kanyang silid bago naglakad pabalik sa tabi ng kama at walang magawang tinitigan ang kakaibang itim na broadsword. Bahagyang yumoko ang kanyang mga binti, nagpakawala ng malalim na hininga si Xiaoyan. Bahagyang yumoko ang kanyang mga braso at parang kuko ng agila, mahigpit na hinawakan ang hawakan ng espada. Ang kanyang mga paa ay humakbang ng mabigat sa lupa habang siya ay tumawag sa mahinang boses. Tumayo ka. Sa pag-ikot ng Dao Qi ni Xiaoyan sa kanilang paligid, sapat na ang lakas ng kanyang mga braso para putulin ang isang malaking puno. Kapag ang ganitong uri ng lakas ay ginamit sa malaking espada, gayunpaman, ito ay halos hindi sapat upang dahan-daang iangat ito mula sa lupa. Yumoko si Xiaoyan pasulong. Namumula na ang mukha niya at nagiging gasgas na ang hininga niya. Sa isa pang mahinang sigaw, ang malaking espada ay sa wakas ay itinapon sa kanyang likod, na agad na naging sanhi ng paglubog ng kanyang katawan patungo sa lupa. Sa kabutihang palad, handa si Xiaoyan. Nagtakip siya ng ngipin at ilang sandali pa ay unti-unting umayos ang katawan niya. Kalokohan, nakakatakot. Mapait na sabi ni Xiaoyan habang pinupunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Matapos itapak ang kanyang palad sa malaking itim na espada, muling binuksan ni Xiaoyan ang kanyang hakbang at lumabas ng kanyang silid. Pagkatapos ng ilang araw na pag-aangkop, hindi na niya nagawang manginig ang lupa sa bawat hakbang niya habang bitbit ang malaking espada sa kanyang likod. Sa loob ng Magic Beast Mountain Range, gumagala ang mga Magic Beast, pinupuno ang lugar ng panganib. Ang paglalakad ng mag-isa sa loob nito ay madaling makaakit ng atake mula sa mga Magic Beast na ito. Sa makatuwid, maliban sa mga napakalakas, karamihan sa mga mersenaryo ay bumuo ng mga grupo bago pumasok sa Magic Beast Mountain Range.
Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, kaya niyang humawak ng isang ranggo ng Magic Beast. Sa makatuwid, wala siyang kakayahang tumakbo ng mag-isa sa loob ng Magic Beast Mountain Range. Siyempre, totoo lang ito kung hindi niya isasama si Yao Lao na nakikialam para tulungan siya. Gayunpaman, sinabi ni Yao Lao sa unang araw ng kanyang masipag na pagsasanay na sa panahon ng pagsasanay na ito, maliban kung talagang nanganganib ang buhay ni Xiaoyan, hindi siya makikialam upang malutas ang anumang problema. Sa madaling salita, sa mga susunod na araw, kahit na maging trump card ni Xiaoyan si Yao Lao, hindi niya ito basta-basta magagamit. Ang lahat ng problemang kinakaharap niya ay dapat munang lutisin ng kanyang sarili. Bagamat nadismaya si Xiaoyan dito, maaari lamang niyang tanggapin ito nang walang magawa. Alam niya na ang aksyon ni Yao Lao ay nagmula sa takot na mawala ni Xiaoyan ang kanyang pagkaalerto at pakiramdam ng panganib sa ilalim ng proteksyon ng una. Ang isang sanggol na agila na laging nagtatago sa ilalim ng anino ng pakpak ng kanyang ina ay hinding-hindi matututo kung ano ang tunay na malaya. Sa pamamagitan lamang ng panganib ang potensyal ng isang tao ay sasabog at dadalhin sa kalangitan. Ayaw ni Yao Lao na maging baby eagle si Xiaoyan na marunong lamang magtago sa likod ng iba. Kaya naman, kailangan niyang ipaalam kay Xiaoyan ang kanyang kasalukuyang posisyon. Pagkatapos maglakad papunta sa dulo ng kalye, dumating si Xiaoyan sa kabilang labasan palabas ng bayan. Ang paglabas na ito ay humantong sa Magic Beast Mountain Range. Sa labasan ng bayan, maraming mga mersenaryo ang nagtipon-tipon. May mga boses na sunod-sunod na sumisigaw, patuloy na tumatawag sa mga solong mersenaryo na gustong pumasok sa Magic Beast Mountain Range. Hinati sa tatlong kategorya ang mga mersenaryo sa maliit na bayan. Ang unang kategorya ay mga kumpanyang mersenaryo na may mahigpit na panuntunan. Mayroon lamang 3 ganoong grupo sa loob ng Qingshan Town at mayroon silang humigit kumulang 100 miyembro bawat isa. Karamihan sa kanilang mga miyembro ay may lakas man lang ng isang daoshi at ang pinuno ng bawat isa sa 3 grupo ay isang malakas na daoshi. Masasabing ang mga grupong ito ay kabilang sa pinakamalakas na puwersa sa bayan ng Qingshan. Ang pangalawang uri ng kategorya ay binubuo ng mga mersenaryong koponan na nabuo sa huling minuto. Ang mga ganitong uri ng mga koponan ay mabubuwag pagkatapos makumplito ang isang misyon. Hindi may kukumpara sa formal na mersenaryong kumpanya ang kanilang tiwala sa isa't isa pati na rin ang kanilang kakayahang makipagtulungan. Ang ikatlong uri ng mersenaryo ay binubuo ng mga solong mersenaryo. Ang mga taong ito ay madalas na may ilang nakatagong trump card. Ang kasalukuyang sumisigaw na mga mersenaryo sa pasukan ng maliit na bayan ay kabilang sa pangalawang uri. Nakatayo sa isang sulok, hindi agad sumali si Xiaoyan sa alinmang mersenaryong koponan. Sa halip, palihim niyang pinagmamasdan kung aling grupo ang mas propesyonal. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng Magic Beast Mountain Range, anumang kapabayaan ay maaaring humantong sa kanilang kamatayan. Nang si Xiaoyan ay naghahanap ng isang kasiya siyang koponan, isang kaguluhan ang sumabog sa pasukan ng maliit na bayan. Isang nasasabik na sigaw ang umalangaw-ngaw. Ang Thousand Medicinal House ay nagpaplanong pumasok sa Magic Mountain Range para mangalap ng mga halamang gamot. Sasamahan sila ng Fairy Doctor. 50 slots lang. Para sa mga 2-star na si Daoshi pataas, pakibilisan. Ang malakas na sigaw ay naging dahilan upang tumahimik ang maingay na pasukan sa maliit na bayan. Ilang sandali pa, napalingon ang lahat sa isa't isa. Ang mga mersenaryo na nag-aakalang naabot nila ang mga kinakailangan ay agad na sumugod patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Thousand Medicinal House. Tahimik na nakatingin sa biglang nagngangalit na mga mersenaryo, kinusat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sumugod din siya at sumama sa mga tao. Sa napakaraming tao na pumapasok sa hanay ng Magic Beast Mountain bilang isang grupo, ang isang normal na Magic Beast ay tiyak na hindi mangangahas na basta-basta silang atakihin, kaya tumataas ang kanilang pagkakataong mabuhay. Hanggat makakahanap siya ng isang liblib at ligtas na lugar ng pagsasanay sa paglalakbay, madali at nakatitiyak siyang makakaalis sa koponan. Totoo nga ang narinig niya sa shop assistant sa Thousand Medicine House kahapon. Ang pangalan ng Fairy Doctor ay mas epektibo kaysa sa anumang bagay sa Qingshan Town.
Ang 50 puwang ay naging sanhi ng pag-aaway ng mga tao dahil dito. Gayunpaman, nagawa ni Xiaoyan na gamitin ang kanyang maliit na katawan para sumiksik sa mga puwang ng karamihan at makapunta sa harapan. May isa pang posisyon. Nakangiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa nagsisiksikang mga tao habang winawagayway ang goat skill scroll sa kanyang kamay. Ako. Sabi ng isang binata na medyo malambing ang boses. Bahagya siyang napabuntong hininga habang naglalakad patungo sa middle-aged na lalaki. Ha! Pagtingin sa binata sa kanyang harapan na 17 o 18 taong gulang pa lamang, natigilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Agad siyang ngumiti at sinabing, "Bata, 2-star ang criteria natin." Daw siya. Binigyang diin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang huling 4 na salita. Malinaw, hindi siya naniniwala na ang binatang ito sa kanyang kabataan ay nakamit ang kahilingang ito. Saan nanggaling ang batang ito? Upang lumikha ng gulo kapag ang kanyang balbas ay hindi pa lumaki. Lumabi ka, munting katawan. Huwag mong sayangin ang lahat ng oras natin. Nang makitang ang huling pwesto ay inagaw ng isang binata, agad na pinagalitan ng mga nakapaligid na mersenaryo. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang mga pangungulit na ito habang siya ay humakbang pasulong, nakahanay siya sa isang puno na 2 braso ang kapal. Ang kanyang kamao ay biglang humigpit at ang isang maputlang dilaw na daochi ay nabuo sa ibabaw nito na parang kurtina ng liwanag. Pagkatapos, sa mahinang sigaw, walang awa na binasag ni Xiaoyan ang kanyang kamao sa puno ng kahoy, na nagpakawala ng mabangis na puwersa sa kanyang kamay. Katsa! Kasunod ng malinaw na ingay, ang makapal at malakas na puno ay nahulog sa lupa sa harap ng mga mata ng lahat, na nag-aangat ng alikabok mula sa lupa. Sapat na ba ito? Pinapalakpak ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay, tinanong ni Xiaoyan ang natigil ang nasa katanghaliang lalaki. Hihihi, maliit na bata, mayroon kang napakahusay na talento. Upang maabot ang isang 2-star na si Dao Shi sa iyong edad, isang henyo. Tumanggo ang kanyang ulo sa pagkamangha, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsalita kay Xiaoyan ng nakangiti. Sige, ang huling pwesto na ito ay sa iyo. Ang sweldo ay 500 gintong barya at ang trabaho mo ay i-escort ang 1,000 medicine house na pangkat ng gamot. Babayaran ko muna ang kalahati nito. Ang kalahati ay babayaran sa pagbalik natin. Sige. Nakangiti si Xiaoyan habang tumanggo. Hindi siya interesado sa 500 gintong coin na kabayaran. Ang kailangan niya ay tulungan siya ng team na makahanap ng ligtas na lugar para sanayin. Matapos makita na ang huling lugar ay kinuha ng hindi kilalang batang lalaki na ito, ang mga nakapaligid na mersenaryo ay agad na nagsimulang maghiwa-hiwalay. Nang umalis sila gayunpaman, hindi nila nakalimutang itapon si Xiaoyan ng isang mausisa na tingin. Ang mahusay na talento na kailangan upang maging isang 2 bituin na si Dao Shi sa 17 o 18 ay isang bagay na isang pambihirang tanawin sa loob ng Qingshan Town. Battle Through the Heavens. Kabanata 112. Pagpasok sa Magic Beast Mountain Range. Isang malaking grupo ng mga tao ang naglalakad sa tahimik na kagubatan. Maraming pares ng alertong mga mata na patuloy na nagmamasid sa madilim na mga nakatagong lugar ng nakapalibot na kagubatan habang ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga sandata sa iba't ibang baywang, handang harapin ang anumang biglaang pangyayari. Bilang mga veteranong mersenaryo na nakaligtas sa Magic Beast Mountain Range sa loob ng maraming taon, kahit na marami sa kanila ang nakikipagtulungan sa isa't isa sa unang pagkakataon, nagawa pa rin nilang mapanatili ang isang pangunahing pagkakaunawaan sa isa't isa. Nang saglit silang nagpalitan ng tingin, nakilala nila ang mga palatandaan ng kaligtasan at panganib mula sa mga mata ng kabilang partido. Ang bigat ng malaking itim na espada at ang kakaibang kakayahan nitong sugpuin si Dao Qi ay naging sanhi ng kahirapan ni Xiaoyan sa paglalakbay. Sa bawat paglapag ng kanyang mga paa sa lupa, lulubog ito sa malambot na lupa. Matapos maglakbay ng maikling distansya sa ganitong paraan, nagsimula siyang humihingal at pawisan. Pinunasan ni Xiaoyan ang pawis sa kanyang mukha at tumalikod upang titigan ang mahigpit na binabantayang 1,000 medicine house na pangkat ng mga halamang gamot. Matapos ang random na pagwawalis ng kanyang tingin sa koponan, sa wakas ay damapo ang kanyang tingin sa babaeng nakaputi sa gitna na tila isang buwan na kinokoronahan ng mga bituin.
Sa sandaling iyon, ang marupok na dilag na tinaguriang Fairy Doctor ay nagkataon na umayos sa kanyang likod habang bahagyang pinupunasan ang mga butil ng pawis na namuo sa kanyang noo. Ang kanyang liwanag na humihinga ng hangin, kasama ang kanyang magandang mukha, ay nabuo ang isang larawan ng malambot na kagandahan. Nasaksihan ang pagpapakita ng Fairy Doctor ng naturang imahe, ang ilan sa mga nakapaligid na mersenaryo ay nakakuha ng walang ingat na pagganyak na dalhin siya diretso sa kanilang destinasyon. Gayunpaman, alam nila na kahit na gusto nilang buhatin siya, tatanggihan ng Fairy Doctor ang kanilang alok ng nakangiti. Nang mapunta ang tingin ng lahat sa Fairy Doctor, lumayo sa grupo ng mga mersenaryo ang isang medyo gwapong binata na puno ng ngiti. Ibinaba niya ang ulo at may sinabi sa Fairy Doctor. Matapos ang maikling pag-uusap, ngumiti lang ang Fairy Doctor at umiling bago ipagpatuloy ang paglalakbay sa paglalakad. Sa kabila ng pagtanggi ng Fairy Doctor ay hindi nagpakita ng kahit katiting na galit ang binata sa kanyang mukha. Sa halip, nagpakawala siya ng isang mahinang ngiti, ikanaway ang kanyang kamay habang siya ay tumawag. Mga miyembro ng Wolfhead Company, papasok na tayo ngayon sa Magic Beast Mountain Range. Huwag kang magulo. Oo, young master. Nang marinig ang tawag ng binata, sabay-sabay na tumugon ang 12 ng malalaking lalaking nakapalibot sa kanya. Ang disiplinadong tono ay umakit ng maraming panig ng mahabang sulyap. Maging ang Fairy Doctor ay napalingon sa likod. Palibhas ay lubos na nasiyahan sa tugon, bahagyang ngumiti ang binata at binilisan ang mga hakbang upang maabyutan ang Fairy Doctor. Sa paglalakad sa tabi niya, masigasig niyang binigyan siya ng malapit na proteksyon. Kalokohan. Ang tanging maaasahan lang niya ay ang posisyon ng kanyang ama bilang pinuno ng Wolfhead Mercenary Company. Sa tingin ba niya ay kaya niyang makuha ang puso ng Fairy Doctor dahil lang dito? Pagtingin sa binata na maaaring makalapit sa Fairy Doctor at nakikipag-usap sa kanya, isa sa mga mersenaryo sa tabi ni Xiaoyan ay agad na nagkwibol na may boses na puno ng selos. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at iniwas ang tingin sa binata. Ang kanyang mga mata sa wakas ay dumapo sa isang badge sa dibdib ng huli. Sa ibabaw nito ay isang larawang inukit ng ulo ng lobo na may isang mata. Sa paglukso ng kanyang tingin sa binata, napansin ni Xiaoyan ang isa pang 30+ mersenaryo na may parehong badge at kumurap. Lumilitaw na ang grupo ay bahagi ng Wolfhead Company, isa sa 3 malalaking mersenaryong kumpanya sa Qingshan Town. Nang makita ang lawak ng proteksyon na inaalok ng Wolfhead Mercenary Company sa mga miyembro ng Medicinal Herb Gathering Team, kitang-kita na sila ay espesyal na tinanggap ng Thousand Medicinal House para mag-alok ng kanilang proteksyon. Bukod dito, lumilitaw na ang tiwala ng Thousand Medicinal House na inilagay sa Wolfhead Mercenary Company ay mas malaki kaysa sa ibinibigay sa iba pang mga mersenaryo sa unahan. Kung hindi sila hahayaan ng Medicinal House na maging personal bodyguard nila. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kanyang tingin. Hindi siya interesado sa binata at sa Fairy Doctor. Kaya, umiling lang siya at sa kanyang mabibigat na hakbang, muling humakbang patungo sa Magic Beast Mountain Range. Tahimik ang lahat sa labas ng Magic Beast Mountain Range. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos pumasok ang kumpanya sa Magic Beast Mountain Range, isang maliit na pag-atake ng Magic Beasts ang malupit na Nil Arrow sa harap ng mga mata ni Xiaoyan. Ang mga umaatake ay 3 first-rank Magic Beast na kilala bilang Scarlet Ice Snake. Ang mga Magic Beast na ito ay madalas na lumitaw sa gilid ng Magic Beast Mountain Range at nagtataglay ng katangian ng yelo. Sa loob nila ay may lason na yelo. Kung ang isa ay hindi ginagamot sa loob ng kalahating araw ng pagkalason, ang lason na ito ay magpapalamig ng dugo sa loob ng katawan ng biktima at magreresulta sa kamatayan. Ang 3 rank 1 na Magic Beast Scarlet Ice Snake ay nakasabit sa 3 sanga. Sa bilis ng kidlat, nagulat sila sa mga mersenaryo, mabilis at madaling nilason ang 3 sa kanilang mga miyembro. Agad na namutla ang mukha ng 3 miyembro. Nanlamig ang kanilang mga binti at kamay nang bumagsak. Napagtanto na sila ay inaatake, ang lahat ay agad na galit na gumanti. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 3 ranggo ng unang Magic Beast ay hindi nakakagulat na pinatay ng grupo ng mga mersenaryo. Nang makitang walang mga halimaw na core sa loob ng kanilang mga bangkay,
ang mga mersenaryo ay nakapagpalabas lamang ng bahagyang panghihinayang na buntong hininga. Sa ligaw, karaniwan ang makaranas ng malubhang pinsala at walang gantimpala pagkatapos patayin ang Magic Beast. Kaya, hindi sila nagkaroon ng malaking pag-asa na makahanap ng anuman. Matapos mapatay ang Scarlet Ice Snakes, ang tatlong mersenaryo na natamo ng lason ng yelo ay mabilis na dinala sa likod kung saan natipon ang pangkat ng mga medical herb gathering upang personal na alisin ng Fairy Doctor ang lason sa kanilang mga katawan. Sa engkwentro mula sa pag-atake ng Scarlet Ice Snakes, mas naging maingat ang mercenary group. Gayunpaman, imposibleng ganap na maiwasan ang mga Magic Beast sa Magic Beast Mountain Range, na maraming populasyon ng Magic Beasts. Sa susunod na kalahating kilometro na tinakpan ng grupo, inatake sila ng tatlong alon ng Magic Beasts. Sa kabutihang palad, ang malaking bilang ng mga mersenaryo ay nalampasan ang mga Magic Beast at nagawa nilang maitaboy ang tatlong pag-atake sa kapinsalaan ng mas maraming mersenaryo na dumaranas ng magaan na pinsala. Bilang bahagi ng scouting company sa harapan, hindi maiwasan ni Xiaoyan ang pagsali sa isa sa mga laban. Gayunpaman, sa isang direktang paghaharap sa isang first-rank Magic Beast, binayaran niya ang presyo ng isang manhid na kamay. Nang makita ang tusong Magic Beast na tumatakas matapos ang walang kwentang pag-atake ni Xiaoyan, galit na nag-igting si Xiaoyao. Kung hindi dahil sa kanyang Daochi na pinigilan ng malaking espada, tiyak na napatay niya ang Magic Beast na iyon. Kahit na pinahintulutan niyang makatakas ang Magic Beast, ang lakas na ipinakita ni Xiaoyan ay nagresulta sa paghangal ng mga nakapaligid na mersenaryo sa kanya. Little brother, medyo malakas ka, para talagang makalaban mo ang Snake-tail Leopard na kilala sa lakas nito. Napakalakas sa murang edad. Hindi ko maisip kung gaano siya katatag sa hinaharap. Hahaha, dapat itong lalaking ito ang pinakabatang 2-star daw siya sa grupong ito, di ba? Kung titingnan ang kanyang lakas, parang totoo talaga. Nagdulot ng kaunting kaguluhan ang mga nakapaligid na mersenaryo sa loob ng grupo. Nang bumagsak ang tingin ng mga mersenaryo sa binata na may malaking espada, ang pagtatanong nilang kislap ay napalitan ng ibang bagay sa kanilang mga mata. Sa bilog na ito, kung saan ang lakas ng isang tao ay tumutukoy sa katayuan ng isang tao, hanggat ang isang tao ay nagpapakita ng lakas na ikinagulat ng iba, ang isa ay makakamit ang kanilang paggalang. Ito ay isang simple at direktang tuntunin. Napangiti lang si Xiaoyan sa mga tagay na ito. Sa loob ng kanyang ngiti, walang pagmamataas o kasiyahan. Sumunod lang siya sa grupo at tahimik na nagpatuloy sa pagsulong patungo sa lugar ng pamimites ng mga halamang gamot. Lahat. Malapit na tayo sa lugar ng pagpili ng damo. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, tiyak na pagod ang lahat. Mangyaring magpahinga saglit. Pagkatapos maglakbay ng medyo malayo, isang banayad at malutong na boses ng babae ang biglang tumawag mula sa loob ng tahimik na grupo. Dahan-daang huminto ang pasulong na mga yabag ng sabay-sabay na tumigil sa pagsulong ang buong grupo. Paglingon, hinarap nila ang inosenteng nakangiting binibini at masunuring tumango. Pagkatapos ng mabilis na talakayan, mahigit 10 mersenaryo ang nagkalat patungo sa mga nakapaligid na lugar upang kumilos bilang mga lookout. Ang natitirang mga tao ay umupo lamang at nagsimulang mabawi ang lakas na kanilang naubos sa paglalakbay. Nakaupo sa lupa, dahan-daang pinakawalan ni Xiaoyan ang kanyang hininga. Itinaas niya ang kanyang daliri, nagudyok sa isang strength recovering pill na lumitaw sa kanyang kamay. Inilibot niya ang tingin sa paligid saka iniangat ang ulo at humikab. Tinakpan ng kanyang palad ang kanyang bibig habang ginagawa niya iyon, inilipat ang tableta sa kanyang bibig. Mabilis niyang nilunok ang tableta nang hindi nag-iiwan ng anumang senyales na nagawa niya iyon. Nang nasa katawan na niya ang tableta, mabilis na kumalat ang epekto nito sa buong katawan niya. Sumando si Xiaoyan sa isang puno at ipinikit ang kanyang mga mata, pinayagan ang epektong panggamot na mabilis na mapalitan ang naubos na Daochi sa kanyang katawan. Sa tulong ng strength recovering pill, mabilis na nakabalik si Xiaoyan sa kanyang peak form. Nakapaligid sa kanya, naghihintay pa rin ang ibang mga mersenaryo para makabangon ang kanilang lakas. Matapos ibulong sa kanyang puso kung gaano kasarap uminom ng tableta, tumayo si Xiaoyan.
Binulungan niya ang mga nakapaligid na mersenaryo tungkol sa pag-alis ng sarili bago dahan-daang tumungo sa makapal na kagubatan sa gilid. Sa loob ng makapal na kagubatan, ang liwanag ay lumabo ng husto. Gayunpaman, ang lugar na ito ay nazko na ng iba pang mga mersenaryo noon pa man, kaya hindi nag-alala si Xiaoyan na biglang atakihin ng isang magic beast. Ang kanyang tingin ay lumibot sa kanyang paligid, naghahanap ng angkop na lugar para sa pagsasanay. Kasunod ng pag-survey ni Xiaoyan sa kanyang paligid, nagsimula siyang lumipat ng mas malalim sa makapal na kagubatan na rehiyon. Matapos maglakad ng malayo, biglang lumiwanag ang madilim na paligid. Inangat niya ang kanyang ulo at natuklasan niyang nakalabas na siya sa maliit na lugar na may masukal na kagubatan. Sa harap niya ay isang matarik na bangin. Ang ilalim ng bangin ay napuno ng malalagang halaman, na nagbibigay ng magandang tanawin. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa tuktok ng bangin bago biglang huminto. Kinapa niya ang kanyang ilong habang patungo sa gilid ng bangin kung saan nakatayo ang isang uri ng mga halaman na may namumulaklak na puting bulaklak. Ang partikular na halaman na ito ay may maputlang puting bulaklak. Sa mga umuusbong na maputlang puting bulaklak na ito, isang pulang-pulang prutas ang palihim na nakatago habang naglalabas ng mahinang amoy na panggamot. Matapos maingat na suriin ang mga halaman, nagtaas ng kilay si Xiaoyan sa pagkagulat. Pagkatapos nito ay ibinaba niya ang kanyang katawan at iniabot ang kanyang kamay sa halaman, na may balak na bunutin ito. Nang dama po ang kanyang kamay sa mga halaman, isang jade na puting kamay ang biglang nagunat mula sa kabilang bahagi ng bangin, na pinuntirya ang parehong halaman para lamang hawakan ang kamay ni Xiaoyan. Matapos madikit ang mala-jade na kamay sa kamay ni Xiaoyan, saglit itong tumigil bago binawi sa napakabilis na paraan. Ilang sandali pa, isang magandang mukha ang lumitaw mula sa kabilang bahagi ng bangin at lumitaw sa harap ng tulalang mukha ng nakasquat na binata na may pagkataranta. Battle Through the Heavens. Kabanata 113. Yungib. Nakatitig sa magandang mukha na biglang lumitaw mula sa ilalim ng bangin, nagulat si Xiaoyan. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at sa isang malapitang pagtingin ay napagtanto na ang ginang ay ang fairy doctor mula sa pangkat na nagtitipon ng mga halamang gamot. Sa bangin, patuloy na nagkatitigan ang dalawang titig. Nagpapakita ng kakaibang eksena. Pwede mo ba akong hilahin? Matapos magkatitigan saglit, unang binasag ng fairy doctor ang awkward atmosphere sa medyo malumanay niyang boses. Kinusat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tumanggo na parang walang nangyari. Hinawakan niya ang maliit na kamay na iniabot ng fairy doctor at sa kaunting lakas ay hinayla siya mula sa ibaba ng bangin. Ang kanyang marupok na katawan ay nagpakita ng isang magandang kurba sa hangin habang siya ay bahagyang tumalon sa gilid ng bangin. Salamat! Sa sandaling lumapag ang kanyang mga paa sa lupa, ang fairy doctor ay bumulong sa kanya ng pasasalamat habang mabilis niyang binitawan ang kamay ni Xiaoyan. Palihim niyang sinulyapan ang gilid ng bangin nang dumampi ang mga pinong daliri niya sa itim na buhok sa kanyang noo. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Xiaoyan habang mahinang sinabi. Ikaw. Isa ka sa mga mersenaryo na inupahan ng Thousand Medicine House, hindi ba? Oo. Sandaling ninamnam ni Xiaoyan ang lambot na nasa kanyang mga kamay bago tumanggo ng kanyang ulo ng nakangiti. Pagkatapos nito, inilipat niya ang kanyang tingin sa walang katapusang berdeng bundok na nasa kabila ng bangin. Bagamat ang babaeng ito ay hindi gaanong kagandahan, ang kanyang banayad at malambot na kilos ay higit pa sa sapat upang maantig ang puso ng isang tao. Kung ang engkwentro na ito ay sa ibang panahon, tinutokso siya ni Xiaoyan. Gayunpaman, wala siyang ganoong interes sa kanyang matinding sesyon ng pagsasanay. Matapos marinig ang sagot ni Xiaoyan at makitang wala siyang balak umalis, pinagdikit ng fairy doctor ang kanyang mga kilay at hinayaan ang kanyang mga mata na gumala. Sa wakas, itinuro niya ang kulay puti na halaman sa tabi ng bangin at nakangiting nagtanong. Mukhang sinadya mong pumitas ng halamang gamot na ito, alam mo ba kung ano ito? Nang marinig ito, napahawak si Xiaoyan sa kanyang ilong at ngumiti. Ito ay dapat na white orchard fruit. Isang middle-grade medicinal herb na kadalasang tumutubo lamang sa gilid ng bangin. Medyo marami sila.
Sa kasamaang palad, sila ang paboritong pagkain ng isang uri ng ibon na mystical beast kaya kadalasan sila ay kinakain kapag sila ay lumaki at maaaring ituring bilang isa sa mga middle grade na gamot na prutas na ito sa mga middle grade na prutas na ito. Na ibebenta sa isang tindahan ng gamot, dapat itong nagkakahalaga ng halos 4,000 gintong barya. Nang makita kung paano naihayag ng binata ang tungkol sa white orchid flower sa kanyang harapan, isang kislap ang lumitaw sa mga mata ng fairy doctor. Sa isang nagulat na boses, sinabi niya, "Natutunan mo ba kung paano makilala ang iba't ibang mga halamang gamot?" Nahawakan ko ang ibabaw. Malabong sabi ni Xiaoyan habang kibat balikat. Matapos makasama si Yao Lao sa mahabang panahon, hindi lamang natutunan ni Xiaoyan kung paano magpino ng gamot kundi ang pag-iba-iba rin ng iba't ibang uri ng sangkap na panggamot. Sa karanasan ni Yao Lao, nakita niya ang lahat ng uri ng mga pambihirang halamang gamot at bilang kanyang disipulo, natural na ibinahagi ni Yao Lao ang lahat ng kaalamang ito sa kanya. Masasabing ang white orchard fruit ay patas na laro para sa sinumang nakahanap nito ngunit dahil ikaw ang unang nakahanap nito, hindi ko ito aagawin sa iyo. Matapos bigyan ng ngiti si Xiaoyan, yumuko ang fairy doctor at maingat na pumitas ng crimson fruit mula sa bangkos ng mga bulaklak bago ito ibinigay kay Xiaoyan. Nang makita ang aksyon ng fairy doctor, hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang ulo at walang pakialam na tumango. Ang white orchard fruit ay maaaring isang bagay na bihira at mahalaga sa ibang ngunit ito ay isang bagay na magagawa ni Xiaoyan nang wala. Gayunpaman, dahil ayaw ito ng fairy doctor, hindi ito nasaktan na panatilihin ito. Sige. Malamang nakapagpahinga na ang grupo ngayon. Bilisan na natin. Matapos makitang tinanggap ni Xiaoyan ang white orchard fruit, nagmamadaling sinabi ng fairy doctor na may kaina-hinalang kaligayahan. Hawak ang malamig na white orchid flower sa kanyang kamay, napagmasdan ni Xiaoyan ang pagkainip ng fairy doctor at sumimangot. Nanliit ang kanyang mga mata nang maramdaman niya na ang fairy doctor ngayon ay medyo kakaiba. Bakit siya nagmamadaling umalis? Isang hinala ang bumungad sa kanyang puso nang ilagay ni Xiaoyan ang white orchard fruit sa kanyang bulsa sa dibdib. Kumilos na parang walang mali, random na tinanong ni Xiaoyan. Bakit ka lumampas sa bangin? Nang lumabas sa bibig niya ang tanong ni Xiaoyan, biglang natigilan ang fairy doctor. Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha niya sa loob ng ilang segundo bago mabilis na naitago. Wala lang, may mga halamang gamot na tumutubo sa cliff wall kaya bumaba lang ako para tingnan. Oh! Tumango si Xiaoyan. Sa kadahilanang ito ay inalis ng fairy doctor ang ilang hinala sa kanya. Kung tutuusin, mayroon talagang ilang halamang gamot na tumubo sa gilid ng bangin. Hindi, parang may kung ano sa ibaba ng bangin. Nang tatalikod na si Xiaoyan, biglang lumitaw ang boses ni Yao Lao sa kanyang puso. Sa singkit na mga mata, hindi sinasadyang humakbang pasulong si Xiaoyan. Pumasok sa kanyang paningin ang matarik na cliff wall. Sa cliff wall, mayroon lamang mga sirang bato, kakaibang mga sanga na random na tumutubo at ilang bagay na parang buto. Ang mga mata ni Xiaoyan ay dahan-daang dumaan sa pader ng bangin. Ilang sandali pa, huminto siya sa isang lugar na natatakpan ng mga baluktot na sanga na tumubo mula rito. Ang mga kakaibang sanga ng kahoy na nasa pader ng bangin ay inayos sa matalinong paraan ngunit sa paalala ni Yao Lao, napagtanto ni Xiaoyan na may mali. Sa tulong ng sikat ng araw, ang singkit na mga mata ni Xiaoyan ay halos hindi makaaninag ng isang itim na walang laman na butas sa ilalim ng takip ng mga sanga. Talagang may mali. Habang pinagmamasdan ang partikular na lugar na iyon sa cliff wall, bumulong si Xiaoyan sa kanyang puso. Biglang nagbago ang mukha ni Xiaoyan. Suray-suray ang kanyang mga paa nang umatras ang kanyang katawan. Sumigaw siya. Anong ginagawa mo? Habang paatras si Xiaoyan, biglang nagkalat ang puting pulbos at mabilis na tinakpan ang umaatres na si Xiaoyan. Ang puting pulbos ay nakapalibot kay Xiaoyan sa loob ng mahabang panahon bago ito dahan-dahang ikinalat ng hangin, na nagpakita ng isang walang malay na si Xiaoyan sa lupa. Pagtingin sa walang malay na si Xiaoyan, inalis ng fairy doctor ang pulbos mula sa kanyang mga kamay. Kinagat niya ang labi niya at bumantong hininga. Sabi ko umalis ka na pero hindi mo ako pinakinggan. Ngayon alam mo na.
Umiling ang fairy doctor, dahan-daang naglakad patungo sa nahimatay na si Xiaoyan at ibinaba ang kanyang katawan. Naglabas siya ng lubad, hinawakan ang kamay ni Xiaoyan at inihanda itong pigilan. Nang malapit ng pigilan ng fairy doctor si Xiaoyan, may nangyaring hindi inaasahan. Si Xiaoyan, na dapat ay walang malay, ay biglang idinilat ang kanyang mga mata at inikat ang kanyang mga palad. Nang mahuli ang fairy doctor, inabot ni Xiaoyan at hinawakan siya. Hindi ko inaasahan na gagamit ka talaga ng mga ganyan. Kung hindi dahil sa paghahanda ko, talagang nadroga mo ako. Nagulat siya sa biglaang pagbabago ngunit hindi nito pinabagal ang reaksyon ng fairy doctor. Matapos makuha ni Xiaoyan ang kanyang kamay, binato niya ito ng marahas na sipa. Nang makitang walang humpay ang fairy doctor, si Xiaoyan ay nagpakawala ng malamig na tawa. Sa pagsasalamin sa kanya, sinipa niya ang kanyang kanang paa at malakas na itinabi ang maliliit na paa ng fairy doctor. Kaagad, napuno ng sakit ang kanyang maamo at magandang mukha. Sa kabila ng tagumpay sa isang welga, hindi tumigil si Xiaoyan. Parang ribbon, ang kaliwang paa niya ay nakahawak sa magkabilang binti ng fairy doctor. Kasunod nito, pareho silang bumagsak sa lupa, kasama si Xiaoyan na diniinan ng mahigpit ang fairy doctor. Ang lambot mula sa ilalim niya ay naging sanhi ng panginginig ng ulo ni Xiaoyan. Lihim siyang nagpakawala ng isang masayang iyak. Ibinaba niya ang kanyang ulo, tinitigan niya ang pulang fairy doctor at itinaas ang kanyang mga labi habang naiuyugyug ang ibabang bahagi ng katawan na parang huligan. Kaagad, ang dalawang katawan ay naging malapit sa isa't isa. Bitawan mo ako. Ang bango ng lalaki sa itaas niya ay naging sanhi ng bahagyang pagkahilo ng fairy doctor habang nakakuyom ang kanyang mga ngipin at nagngangalit. Bakit mo ako inatake? Nanginginig ang kanyang basang mapupulang labi habang malamig na ngumiti ang fairy doctor. Dahil ayaw ko sa iyo. Naniniwala ka ba na dadalhin kita dito at ngayon? Ibinaba ang kanyang ulo na halos maramdaman na nila ang paghinga ng isa't isa, malamig na ngumiti si Xiaoyan. Kung mayroon kang kumpiyansa na pangasiwaan ang 100+ mersenaryo sa labas, maaari mong subukan. Sabi ng fairy doctor. Ang mga suso ay hindi sapat na puno, ang puwit ay hindi lumalabas, hindi ako interesado. Mapanuksong ngumiti si Xiaoyan bago unti-unting nanlamig ang mukha niya. Ano ang nasa ibaba ng bangin? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Bahagyang nagbago ang mukha ng fairy doctor habang pinagdikit niya ang kanyang mga kilay at sinabing, "Bilisan mo akong umalis o kung hindi ay sisigaw ako. Kapag nakita ka ng iba na ginagawa mo ito sa akin, makakalimutan mo ang paglalakad palabas ng Magic Beast Mountain Range na ito ng buhay. Bakit hindi ka sumigaw? Kung gusto mong ipaalam sa mas maraming tao ang tungkol sa sikreto sa ibaba, maaari kang sumigaw hanggang sa maging paos ang boses mo." Ang walang emosyong boses ni Xiaoyan ay mabilis na naging sanhi ng pagsuko ng fairy doctor sa kanyang balak na sumigaw. Anong balak mong gawin? Huminga ng malalim ang fairy doctor at napangiwi. Anong meron sa ibaba? Kung hindi mo ako sasagutin ng totoo, wala akong pakialam na itali ka at itago dito bago bumaba para hanapin ang sarili ko. Ikaw. Nang marinig ang pagbabante ni Xiaoyan, parang nataranta ang mukha ng fairy doctor. Bagamat mas matanda siya ng kaunti kay Xiaoyan, ang lakas ng kanyang pag-iisip at katalinuhan ay hindi malapit kay Xiaoyan. Nabalitaan ko na mayroong Magic Beast na kilala bilang Ko-Ape sa Magic Beast Mountain Range. Ang ganitong uri ng Magic Beast ay may interes sa babaeng tao. Sa pag-angat ng sulok ng kanyang bibig ng mapanuksong, ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at sa pagdampi ng kanyang mga labi sa tenga ng fairy doctor, bamulong siya dito. Bastos ka. Namuti ang mukha ng fairy doctor dahil halatang nakaramdam siya ng matinding pagkabigla. Narinig din niya ang pangalan ng nakakatakot na Magic Beast na ito. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang nasa ibaba. Sa ilalim ng banta ni Xiaoyan, itong fairy doctor na hindi na nakatiis, walang magawang sumuko. Nakangiting itinulak ni Xiaoyan ang kanyang sarili bago tinulungan ang fairy doctor na gawin din iyon. Bilang pag-iingat, pilit niyang hinawakan ang pulso nito at hindi pinansin ang nahihiya at galit na ekspresyon nito. Pareho silang tumungo sa gilid ng bangin at sabay na tumitig sa kakaibang lugar sa pader ng bangin.
Ilang sandali pa, bahagyang bumukas ang mapupulang labi ng fairy doctor at medyo hindi sinasadyang sinabi. Iyan ay isang bagay na hindi ko sinasadyang natagpuan noong ako ay namumulot ng mga halamang gamot. Nakatago sa likod ng kakaibang mga sanga ay isang kuweba na mahirap pansinin. Ang kuweba ay dapat maglaman ng ilang mga bagay na iniwan ng ilang ninuno. Gayunpaman, hindi pa ako nakapasok dito, kaya hindi ako sigurado sa loob nito. Gayunpaman, mula sa ilang mga pahiwatig na naiwan, ang ninuno na umalis dito ay dapat na napakalakas. Battle Through the Heavens. Kabanata 114. Pangangaso ng kayamanan. Isang kuweba. Nakataas ang kanyang kilay, pinagmamasdan ni Xiaoyan ang fairy doctor ng may labis na interes habang sinabi niya. Sinubukan mo itong pasukin kanina, hindi ba? Oo, pero masyadong matarik ang bangin. Hindi ako makapasok. Sinulyapan ng fairy doctor ang sabik na si Xiaoyan at mahinang sinabi. Maaari kong ibahagi ang sikretong ito sa iyo ngunit mas mabuting wala kang ideya tungkol sa pagtatangkang ibulsa ang lahat ng ito. Kung hindi, hindi ako papayag na makuha mo ng maayos ang mga bagay. Maniwala ka sa akin, ang aking lakas ay maaaring hindi maihahambing sa iyo ngunit bilang isang 2-star Daoshi, hindi ka maituturing na malakas sa buong bayan ng Qingshan. Nang makita ang kaseryosohan sa mukha ng fairy doctor, ngumiti si Xiaoyan, hinawakan ang kanyang ilong at tinukso. Orihinal, sinadya kong patumbahin ka at ako mismo ang bumaba. Nang marinig ito, bumuntong hininga ang fairy doctor at tinapunan si Xiaoyan ng isang nakakapangit na tingin. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay may ganoong ideya. Gusto mo subukan ko ngayon? Isang hakbang pasulong, tinitigan ni Xiaoyan ang mapanganib na posisyon ng mga kakaibang sanga bago itinagilid ang kanyang ulo at nagtanong. Kalimutan mo na ito. Medyo matagal na tayong nawala. Kung hindi tayo babalik, si Muli ay magiging kainahinala. Ang pangkat ng mga medicinal herb picking ay mananatili sa Magic Beast Mountain Range ng isang gabi kaya bakit hindi tayo pumunta ngayong gabi? Umiling-iling ang fairy doctor na ipinahayag ang kanyang iniisip. Muli, siya ang young master ng Wolfhead Mercenary Company, tama ba? Oo. Bahagyang tumango ang fairy doctor, halatang ayaw niyang magsalita patungkol sa taong ito. Matapos titigan si Xiaoyan, mahina niyang tinanong. Ang pangalan mo, Xiaoyan. Walang sabi-sabi, tumango ang fairy doctor, tumalikod at naglakad patungo sa masukal na kagubatan. Pinagmamasdan ang magandang figure na unti-unting nawawala sa mga anino, nagkibit balikat lang si Xiaoyan. Lumingon siya at muling ibinato ang kanyang tingin sa halos hindi nakikitang pasukan ng kuweba at tuwang-tuwa na ikan-away ang kanyang mga kamay. Noong nakikipag-usap siya sa mga mersenaryo sa Wotan City, naging interesado siya sa ganitong uri ng pakikipagsapalaran at pangangaso ng kayamanan. Hindi ba dahil sa kasunduan niya sa fairy doctor ay agad na siyang umalis sa grupo at mag-isang hahanapin ang kayamanan? Pagkatapos ng tahimik na tawa, tumalikod din si Xiaoyan at tinungo ang masukal na kagubatan. Hindi niya inaasahan na ang random stroll niya ay magbibigay talaga sa kanya ng ganoong kalaking gantimpala. Sa oras na bumalik ang mag-asawa sa tropa, nalaman nilang ang mga nagpapahingang mersenaryo ay nakatipon na at naghihintay. Fairy Doctor, kung nawawala ka pa, nagpadala na sana kami ng mga tao para hanapin ka. Nang makita ang fairy doctor na naglalakad palabas mula sa masukal na kagubatan, isang figure ang nagmamadaling lumapit. Gayunpaman, huminto ang kanyang mga yabag nang mapansin niyang sumulpot si Xiaoyan sa kanyang likuran. Nakangiting tanong niya, sino ang batang ito? Isa siya sa mga mercenary guard. Nagkataon na nakilala ko siya. Walang pag-aalinlangang sumagot ang fairy doctor bago mahinang nagpatuloy. Young Master Muli, umalis na tayo. May ilang distansya pa bago tayo makarating sa ating destinasyon. Hihihi. Sige. Nakangiting tumango ang binata na tinawag na Young Master Muli. Inilipat niya ang kanyang katawan at pinayagang makadaan ang fairy doctor. Gayunpaman, nang dumaan si Xiaoyan, iniabot niya ang kanyang kamay at pinigilan siya. Pinagdikit ang kanyang mga kilay, itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo para tingnan ang gwapong mukhang Young Company Master at nakangiting nagtanong. May problema ba, Young Master Muli? Hihihi, wala akong masamang intensyon.
Ikaw dapat ang batang 2-star daw siya, di ba? Narinig ko sa mga nasasakupan ko na ang galing mo. Nakangiting nagtanong si Muli. Swerte lang ako. Sinulyapan ng tila mainit ng ngiti sa mukha ni Muli, walang pakialam na sumagot si Xiaoyan. May interes ka bang sumali sa Wolfhead Mercenary Company? Ang aming mercenary company ay magbibigay ng isang namumukod-changing talento na tulad mo ng Katanji tanging pagtrato. Kung tutuusin, ang buhay ng isang tao ay palaging nasa panganib sa Magic Beast Mountain Range na ito. Mas mabuti kung may mag-aalaga sa iyo. Tumawa si Muli, ang kanyang 10 daliri ay nag-cross sa isa't isa. Nakikinig sa halatang pagtatangka ni Muli na ay recruit siya, hinimas ni Xiaoyan ang kanyang ilong at umiling. Sagot niya. Hahaha, paumanhin. Isa akong ligaw at tamad na tao. Kung sasali ako sa kumpanya mo, baka mabigyan ka ng maraming problema at mabaygo ka. Hahaha, hindi mahalaga. Kapatid, kung magbago ang isip mo sa hinaharap, maaari mo akong hanapin anumang oras. Ang mga pinarangalan na posisyon ng Wolfhead Mercenary Company ay palaging bukas para sa mga malalakas. Nang marinig ang pagtanggi ni Xiaoyan, ngumiti si Muli at iwinagayway ang kanyang kamay sa paraang nagpapakita ng kanyang kawalan ng pag-aalala. Nang may paghingi ng tawad, tumabi si Xiaoyan kay Muli at nagmamadaling bumalik sa skirmishers unit sa harapan. Pinapanood si Xiaoyan na nagmamadaling sumali sa grupo, nanliit ang mga mata ni Muli. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, isang mahinang lamig ang makikita. Maliwanag, ang pagtanggi ni Xiaoyan ay nagpukaw ng galit sa loob niya. Bata, sana ay hindi mo guluhin ang aking mga plano. Kung hindi, wala akong pakialam sa iyong mga tagumpay sa hinaharap at pananatilihin kitang manatili sa Magic Beast Mountain Range na ito magpakailanman. Naikuyom ni Muli ang kanyang kamao. Hindi lamang ang kanyang boses ay hindi naglalaman ng init kanina, ito ay talagang napuno ng isang masamang ginaw. Pagkatapos ng maikling pahinga ng mga mersenaryo, muli silang nagpatuloy sa paglalakbay. Ang rutang tinahak nila sa pagkakataong ito ay mas tahimik kaysa sa dati. Habang nasa daan, 2 beses silang sinalubong ng Magic Beast ngunit hindi sila nagdulot ng labis na kaguluhan. Sa wakas ay nakarating na ang grupo sa kanilang destinasyon nang unti-unting dumidilim ang kalangitan. Isa itong lumubog na palanggana na natatakpan ng maraming halamang gamot. Mayroong maraming iba't ibang uri ng halamang gamot na tumutubo sa loob ng lumubog na palanggana. Ang aroma ng gamot ay lumulutang sa hangin, na kapag nalalanghap, ay agad na magbibigay sa isa ng panibagong pakiramdam. Lahat, dito tayo mag-set up. Mangyaring mag-ingat na huwag masira ang alinman sa mga nakapaligid na halamang gamot. Tumalikod ang fairy doctor at malumanay na ngumiti sa lahat habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Nang marinig ang mga salita ng fairy doctor, ang mga nakapaligid na mersenaryo ay agad na nagbigay ng malakas na tugon at nagsimulang masigasig na itayo ang kanilang mga tolda. Habang pinapanood kung paanong isang pangungusap lamang mula sa fairy doctor ang nagudyok sa mga mersenaryo na magtrabaho ng husto, si Xiaoyan ay lihim na sumipol sa kanyang puso. Tila mas mataas ang posisyon ng ginang na ito sa kanilang mga puso kaysa sa inaasahan niya. Umiling-iling si Xiaoyan, muling sumulyap sa fairy doctor na nagsimulang magturo sa pangkat na nagtitipon ng mga halamang gamot sa paghukay ng mga halamang gamot bago malayang gumala sa paligid. Sa hindi malamang dahilan, ang lumubog na palanggana ay may mas mayaman at dalisay na enerhiya kaysa sa labas. Nagbigay ito ng kinakailangang kondisyon para lumago ang maraming iba't ibang halamang panggamot. Ang palanggana ay napakalawak at ang panloob na lupain nito ay isang bagay na kahit ang Thousand Medicine House ay hindi pa ganap na tuklasin. Ang kasalukuyang posisyon na inookupahan ni Xiaoyan at ng iba pa ay ang panlabas na daanan lamang ng malaking basin. Ginalugad ni Xiaoyan ang mga gilid ngunit wala siyang nakitang anumang sangkap na panggamot na kailangan niya. Nabigo siyang umiling at tumingin sa napakaitim na interior. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sa wakas ay pinili niyang masunurin na bumalik. Sa kanyang kasalukuyang lakas, mayroong panganib sa bawat bahagi ng Magic Beast Mountain Range. Nang makabalik na siya sa campsite, maraming puting tent ang naitayo at ang mga mersenaryo ay abala sa kanilang sarili sa hapunan. Ang una niyang napansin nang pumasok siya sa kampo ay ang fairy doctor na maganda na nakatayo sa gitna.
Sa tabi niya ay si Molly, na sumusunod sa kanya ng malapitan. Sa oras na pinagmamasdan ni Xiaoyan ang mag-asawa, inilihis ng fairy doctor at muli ang kanilang mga tingin sa kanya, na tila naramdaman ang kanyang mga mata. Nagsalubong ang tatlong titig ngunit iba ang emosyon sa loob nila. May ngiti sa labi, tumango si Xiaoyan sa dalawa bago tumalikod at tinungo ang loob ng isa sa mga tent. Habang pinapanood ang pagwawala ng likod ni Xiaoyan, humarap si Molly sa fairy doctor at nakangiting sinabi. Mukhang may magandang potensyal sa pagsasanay si Brother Xiaoyan at malamang na magkaroon ng makabuluhang tagumpay sa hinaharap. Siguro. Bahagyang napangiti ang fairy doctor, hindi tumatanggi o pumayag. Pupunta ako at titingnan ang mga sangkap na panggamot. Kung tungkol sa order sa kampo, kailangan kitang guluhin yung Master Molly. Ngumiti ang fairy doctor kay Molly at nang makitang tumango ang huli, tumungo siya sa isang malaking tent sa gitna ng kampo. Tinitigan ni Molly ang matikas na likod ng fairy doctor hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Sa wakas, ayaw niyang ibinalik ang tingin, ikinuyom ang kanyang kamao at itinaas ang sulok ng kanyang bibig upang bumuo ng kakaibang ngiti. Dahan-daang bumaba ang araw sa likod ng bundok at binalot ng dilim ang kagubatan. Ang mga anino ng mga dahon at mga sanga ay naghalo at nabuo ang mga larawan ng mga malilim na mabangis na hayop. Kasunod ng madilim na kalangitan, ang kampo ay naging mas tahimik. Maliban sa mga mersenaryong nagbabantay, tanging ang malambot na kaluskos ng kahoy na panggatong sa ilalim ng apoy ang maririnig. Sa ilalim ng tahimik na kadiliman, biglang gumalaw ng bahagya ang isang tolda. Lihim na lumabas ang isang maitim na matikas na anino at tahimik na tumakas sa madilim na kagubatan sa pagitan ng mga gwardya. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang itim na figure, isa pang anino ang lumabas mula sa isa pang tolda at mahigpit na sinundan ang una. Ang paminsan-minsang pag-ungol ng lobo ay nakatakas mula sa masukal na kagubatan, na naging sanhi ng panginginig ng mga mersenaryo. Ang dalawang anino na magkalayo ay nagpatuloy sa paglalakad ng masigla, na patuloy na dinaragdagan ang kanilang distansya mula sa kampo. Sa dilim, inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at sa tulong ng mahinang liwanag ng buwan, tinitigan ang magandang figure sa kanyang harapan. Hinabol niya ito, may tipid ng ngiti sa labi. Magsisimula na ang treasure hunt. Ang namamalagi na pagkabalisa sa dilim ay napawi ng pananabik ng binata. Battle Through the Heavens. Kabanata 115. Panganib sa pagpasok sa yungib. Sa matarik na bangin, dalawang anino ang lumitaw sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan. Magsisimula na ba tayo? Si Xiaoyan ay humakbang pasulong upang tingnan ang madilim na espasyo sa kabila ng bangin bago ngumiti at tinanong ang fairy doctor na nakasuot ng mahigpit na itim. Bahagyang tumango ang kanyang ulo. Ang fairy doctor ay tumingkayad upang kunin ang ilang piraso ng tuyong patpat bago mabilis na itinali ang mga ito, na bumubuo ng dalawang sulo. Nagwiwisik siya ng mapusyaw na dilaw na pulbos sa ibabaw ng mga ito at pagkatapos ay nakakita ng pinagmumulan ng apoy upang sindihan ang mga sulo. Kunin mo ito. Ibinigay ang sulo kay Xiaoyan, muling naglabas ng mahabang lubad ang fairy doctor at iwinagayway ito kay Xiaoyan, nakangiti habang sinasabing. Bilang lalaki, hindi mo hahayaang maging taliba ang isang mahinang babae na tulad ko. Itinaas ni Xiaoyan ang sulo at buong lakas na hinayla ang lubad, pagkatapos matiyak na walang problema dito. Pagkatapos ay tumingin siya sa nakangiting fairy doctor, umiling, at malamig na sumagot. Sabay tayong bumaba, hindi ako mapakali kung ipagkakatiwala ko ang aking likod sa isang taong hindi ko pa kilala. Ikaw. Wala ka ba talagang pagkalalaki? Dahil sa pagdududa ni Xiaoyan, nakaramdam ng galit ang fairy doctor. Kadalasan, ang mga mersenaryo na nakilala niya ay medyo prangka at prangka, bihira niyang makita ang isang tulad ni Xiaoyan na maingat kahit sa isang mahinang babae na katulad niya na isa lamang daw siya. Isa lang ang buhay ko at hindi ko kayang isugal iyon, ang pag-arte na parang bayani sa harap ng isang dilag ay maglalagay sa aking sarili sa panganib. Hihihi. Baka makalimutan ko. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang fairy doctor, na natiling kalmado ng tubig ang kanyang tono. Ikaw. May balak pa bang bumaba? Kung may mga pagkaantala pa, magiging umaga na. Napailing si Xiaoyan habang nakangiti habang nagtatanong. Pumunta ka.
Nakatitig sa nakakainis na ngiti ni Xiaoyan, ang fairy doctor ay nakanganga lamang ang kanyang mga ngipin at natatatak ang kanyang maliliit na paa ng may galit. Sa isang malabong ngiti, itinali ni Xiaoyan ang lubid sa isang malaki at matibay na puno. Muli itong sinubukan ng buong lakas bago ibinuka ang kanyang mga braso para ikilos ang fairy doctor na pasukin ang kanyang yakap. Halika rito. May sarili akong lubid, hindi ko kailangan ng tulong mo. Nang makita niya ang aksyon ni Xiaoyan, ang fairy doctor ay biglang napaatras ng ilang hakbang, ang kanyang kaakit-akit na mukha ay namumula sa lilim ng pagkahiya at galit habang siya ay bumulalas. Sige. Maaari kang mag-isa ngunit nais kong ipaalala sa iyo na walang sino man ang makakagarantiya na walang makamandag na ahas, alakdan o daga. Sa ilalim ng bangin ngayong gabi. Napangiti si Xiaoyan at sinabi habang kibot balikat. Ikaw na bastos. Siguradong mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Isang itim na anino ang mabangis na itinapon ang sarili kay Xiaoyan at ang huli, iniunat ang kanyang palad, hinawakan ito ng kanyang kamay. Kung titingnan, natuklasan niya na ito pala ang bundle ng lubid na orihinal na nasa kamay ng fairy doctor. Kung maglakas loob kang subukan ang anumang nakakatawang negosyo, tiyak na lasunin kita hanggang sa mamatay. Dahil sa banta ng fairy doctor, isang mabangong simoy ang umihip patungo kay Xiaoyan. Maya-maya, bumagsak ang malambot at malambing na katawan sa yakap niya. Ang malambot at malambing na katawan na bumagsak sa kanyang yakap ay parang bumagsak din ito sa kaibuturan ng kanyang puso, na naging sanhi ng hindi mapigil na panginginig ng kanyang puso. Bumantong hininga ng malalim, itinulak ni Xiaoyan ang nagliliyab na apoy sa kanyang puso. Inabot ni Xiaoyan ang kanyang braso upang balutin ang manipis na baywang na minsan niyang pinuri bilang pinakamataas na kalidad. Habang ang magkabilang braso ay mahigpit na iginuhit ang malambot at payat na baywang patungo sa kanyang sarili, si Xiaoyan ay panandaliang nawalan ng bait. Hindi ka pa rin ba aalis? Habang tinatamasa ni Xiaoyan ang kaibig-ibig na lambot at flexibility na iyon, ang galit na boses ng fairy doctor ay biglang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Paumanhin. Tumawa si Xiaoyan, gayunpaman, ang kanyang mga salita ay naglalaman ng walang bakas ng paghingi ng tawad. Muli ay mahigpit na iginuhit ang kagandahan patungo sa kanyang sarili, ang dulo ng kanyang paa ay bahagyang tumapak sa gilid ng bangin. Ang dalawa ay direktang bumagsak sa madilim na kadiliman na nasa ilalim ng bangin. Ang marahas na bagzo ng hangin ay sumalubong sa kanilang mga tainga, na iniunat ang kanilang mga damit sa kani-kanilang mga balat. Ang kaliwang kamay ni Xiaoyan ay nakahawak sa fairy doctor habang ang lubid na nakatali sa kanyang kanang kamay ay biglang humila ng mahigpit na naging sanhi ng kanilang mabilis na pagbagsak ng mga katawan upang dahan-daang masuspine sa hangin. Matapos ang mahabang buntong hininga, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo para tingnan ang fairy doctor na mahigpit na nakayakap sa kanya na naging dahilan ng pagpapakawalan niya ng isang mapanoksong ngiti. Ibinaling ng kanyang tingin ang madilim na paligid, mahinang nagtanong. Masasabi mo ba kung saan ang posisyon ng kuweba? Nang marinig niya si Xiaoyan na nagtatanong tungkol sa mga seryosong bagay, sa wakas ay naibsan ng fairy doctor ang tensyon na nagmula sa bungee jumping. Lumibot ang kanyang tingin sa buong paligid habang bumubulong-bulong sa sarili bago itinuro ang isang bahagi ng kadiliman at marahang sinabi. Dapat nandoon. Tumingin si Xiaoyan sa direksyon na itinuturo ng fairy doctor, bahagyang tumanggo sa kanyang ulo at pinaalalahanan siya sa mahinang boses. Humawak ka. Sa mga salitang ito, medyo nag-alinlangan ang fairy doctor, gayunpaman nang si Xiaoyan ay humakbang palabas ng cliff wall gamit ang dulo ng kanyang paa at ang kanilang mga figure ay muling tumilapon palayo, siya ay nagmamadaling humawak sa baywang ni Xiaoyan sa pagkaalarma, ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang yakap. Ang mga dulo ng paa ni Xiaoyan ay patuloy na gumagalaw sa gilid ng bangin at sa tulong ng puwersa ng paghila mula sa lubid, nabawasan ang distansya sa pagitan ng dalawa at ng kuweba. Itapon mo ang sulo. Muling pinaikli ang distansya, sinabi ni Xiaoyan sa mahinang boses habang itinagilid ang kanyang baba patungo sa madilim na lugar sa di kalayuan. Oh! Bahagyang tumango ang kaakit-akit na mukha bilang pag-unawa habang tinutukan ng fairy doctor ang madilim na lugar at inihagis ang sulo sa kanyang kamay patungo dito. Ang sulo ay inihagis sa mga dingding ng bangin habang ang mga kislap ay tumalsik sa lahat ng direksyon.
Sa paghiram ng kaunting mga ilaw na ito, nagawa ni Xiaoyan na malabo na makita ang nakatagong kuweba sa di kalayuan. Ho! Nang makitang malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Tapos biglang nagsitayuan ang mga balahibo sa buong katawan niya nang biglang may babala sa isip niya. Malakas na itinulak ng dulo ng kanyang paa ang mga pader ng bangin habang ang figure ni Xiaoyan ay bumaril palabas. Chi! Ang mahinang tunog ng paglusob sa hangin ay umalangaw-ngaw sa kalangitan sa gabi. Hiniram ni Xiaoyan ang liwanag ng apoy na hindi pa naapula upang matukoy ang bagay na nakagawa ng palihim na pag-atake. Cliff Snake. Dumilim ang kutis ni Xiaoyan habang sinisigaw ang pangalang ito at biglang naging pangit ang ekspresyon ng mukha nito. Ang Cliff Snakes, gaya ng ipinahihiwatig ng kanilang pangalan, ay mga snake-type na magic beast na naninirahan sa loob ng mabatong bangin at nasa isang ranggo sa mga tuntunin ng lakas. Ang ganitong uri ng magic beast ay gumagamit ng kanyang mahaba, parang pakpak na katawan upang pumailanglang sa kalangitan tulad ng isang falcon. At dahil ang magic beast na ito ay may katangiang bato, ang katawan nito ay kasing tigas ng bato at sa gayon ang mga normal na armas ay halos hindi makakagawa ng anumang pinsala dito. Sa isang ordinaryong araw, kahit na makilala ni Xiaoyan ang isang cliff snake na mag-isa, siya ay nasa isang gusot na walang kasiguraduhan ang tagumpay. Ngunit ngayon, dahil nasa kalagitnaan siya ng hangin habang nakahawak sa fairy doctor, hindi niya posibleng subukang labanan ito. Kaya inilatag ang dahilan kung bakit pangit ang kutis ni Xiaoyan. Cliff Snake. Anong gagawin natin ngayon? Nang marinig ang sigaw ng alarma ni Xiaoyan, nanginginig ang maselang katawan ng fairy doctor habang nagmamadaling nagtanong, nakarinig din siya ng impormasyon tungkol sa magic beast na ito. Napapikit si Xiaoyan sa dilaw na cliff snake na umiikot sa hangin habang malamig na nakatitig sa kanila gamit ang triangular na mga mata nito. Saglit siyang mamulong sa sarili bago biglang dumating ang isang ideya at nagtanong siya sa mahinang boses. Mayroon ka pa bang pulbos na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng malay ng mga tao? Sa mga salitang ito, umikot ang itim na mga mata ng fairy doctor, saglit pagkatapos niyang tumango bago mangisda ng isang bag ng pulbos mula sa kanyang dibdib at ibinigay ito kay Xiaoyan, at sinabing, "Ito na lang ang natitira, gamitin ito ng matipid." Kinuha ni Xiaoyan ang bag at ibinuhos ang lahat sa kamay niya bago mahigpit na hinawakan. Napatitig siya sa cliff snake na magsisimulang umatake. Chi! Kasabay ng isa pang pagsirit, ang makikitid na pakpak ng cliff snake. May nagbabantang kislap sa mga mata nito, sumisid ito patungo kay Xiaoyan. Sa napakalaking bibig nito, ang mga matutulis na pangil ay kumikinang na may malamig na liwanag. Malamig na nakatingin sa cliff snake na papalapit ng papalapit, lalong humigpit ang pagkakahawak ni Xiaoyan sa kanyang kamao. "Bilisan mo, tanga." Sa kanyang yakap, nang makitang hindi pa kumikilos si Xiaoyan, nagmamadali siyang hinimok ng fairy doctor. Hindi pinapansin ang kanyang mga paghihimok, pinananatili ni Xiaoyan ang kanyang katahimikan, ngunit ang Dao-Chi sa kanyang katawan ay nagsimula ng damaloy sa kanyang mga ugat at ugat. Nakatingin sa cliff snake na halos wala pang 10 metro mula sa kanila, ang fairy doctor ay kumamaw sa likod ni Xiaoyan sa galit. "Bastos, mamamatay ako dahil sa iyo." Nang ang cliff snake ay halos 10 metro mula sa duo, sa wakas ay nakakilos si Xiaoyan. Ang kanyang mahigpit na nakasarang kamao ay biglang bumukas at sa loob ng kanyang palad ay isang marahas na chi ang bumungad, dala ang puting pulbos. Parang puting palaso, bumasag ito patungo sa cliff snake. Ang puting pulbos ay bumagsak sa cliff snake, biglang sumabog sa isang ulap ng pulbos, na nilamon ang cliff snake sa loob. Kumalabog. Isang dilaw na figure ang nagpumiglas sa puting pulbos saglit bago matigas na bumagsak mula sa langit, na mabigat na bumagsak sa malalim na lambak. Nakatingin sa cliff snake habang nawala ito sa kadiliman, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Sa taas na ito, kahit kasing tigas ng bato ang katawan nito, magiging mincemeat din di ba? Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang tingnan ang puting pulbos na lumulutang sa hangin. Muli na namang ikan-away ang kanyang palad, isang marahas na chi ang biglang tumulak pasulong, na agad na nagwalas sa hangin. "Hindi ako makapaniwala na may iba ka pang kakayahan bukod sa alam mong mangbuli ng mga babae."
Bagamat medyo nanloko si Xiaoyan sa laban na iyon, kitang-kita ang kanyang pagiging mahinahon kahit sa gitna ng mapanganib na sitwasyong iyon. Maging ang fairy doctor ay nagsimulang makaramdam ng panibagong antas ng paggalang sa kanya. Walang siglang nakangiti, sa wakas ay binuhat ni Xiaoyan ang fairy doctor sa kanyang mga bisig habang dahan-daang bumababa sa isang lugar sa labas lamang ng kuweba. Habang pinagmamasdan niya ang pasukan ng kuweba, nakita niya itong makapal na natatakpan ng mga durog na bato at mga kakaibang piraso ng kahoy. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at maya-maya matapos niyang iling ang kanyang ulo ng walang magawa, tila may panibagong yugto ng mapait na gawain na naghihintay para sa kanya. Dahan-daang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang palad, huminga ng malalim, sumigaw siya sa kanyang isipan. Fire Palm. Habang umaalingaw-ngaw ang sigaw sa kanyang isipan, bumulwak ang isang malaking puwersang tumulak mula sa gitna ng kanyang palad. Tulad ng unos na tumatama sa mga nalaglag na dahon, hinaipan nito ang mga tambak ng sirang bato at troso sa madilim na lugar sa pagitan ng mga bundok. Nang matapos ang gawain, ang mga butil ng malamig na pawis ay lumitaw sa noo ni Xiaoyan habang ang kanyang paghinga ay medyo nagmamadali. Sa ilalim ng pagsupil sa napakaitim na broadsword sa kanyang likod, ang halaga ng Dao Qi na magagamit niya ay hindi kahit 60 hanggang ng Qi Vortex. Pagkaraan ng ilang sandali ay humihingal, itinoon ni Xiaoyan ang kanyang paningin patungo sa malinis na ngayong pasukan ng kuweba. Ngayong wala na ang mga kahoy at bato, nang hiram ng mahinang liwanag ng buwan, sa wakas ay nakita ni Xiaoyan at ng fairy doctor ang kuweba na naiwan ng ilang nauna. Hindi masyadong malawak ang pasukan ng kuweba, halos 2 o 3 tao lang ang kasya ng sabay-sabay. Madilim ang kuweba ngunit mapapansin ng isang tao ang mahinang liwanag mula sa loob, na nagbibigay dito ng misteryoso. Sa paligid ng pasukan ng kuweba, maraming mga marka ng talam ngunit marahil dahil sa mahabang paglipas ng panahon, ang mga marka ng talam na ito ay lubhang malabo. Kung hindi dahil sa matalas na paningin ni Xiaoyan, marahil ay hindi na niya ito mahahanap. Nandito na tayo sa wakas. Natatawa sa tuwa, niyakap ni Xiaoyan ang fairy doctor. Sa isang huling pagtulak sa pader ng bangin, ang dalawang figure ay lumipad sa himpapawid bago tuluyang lumapag sa bakana ng yungib. Pagkalapag, ang fairy doctor ay mabilis na humiwalay sa pagkakayakap ni Xiaoyan bago sukatin ang pasukan ng kuweba na may makikitang kaligayahan sa kanyang kaakit-akit na mukha. Ilipat natin at alamin kung anong uri ng mga bagay ang maaari nating makuha, sana ay hindi nila ako bigan. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan sa fairy doctor at nangangisda ng sulo, pinona niya ang daan papunta sa madilim na kuweba. Nakatingin sa napakaitim na loob ng kuweba, medyo nag-alinlangan ang fairy doctor. Ilang sandali pa ay itinadyakan niya ang kanyang mga paa at nagngalit ang kanyang mga ngipin bago humabol.